komitiba, magkayagaw mo diha, di ba? And that's why pagpilian ka na kung kinsay angayan na mahimong chairman sa usa ka komitiba, pero before gina-elect ka na, gina-elect man gud kung kinsay, by election yan kung sino ang magiging chairman, vice chairman, and mga members sa usa ka komitiba sa different committees, no? By election ka na siya. But before i-assign ka na sa imo by election, you have a chance to apply, no? During the mga caucus sa mga leadership of the house, meron kang chance na mag-apply ka ng committee, mga committee preferences mo. Gusto na ako maunin committee ba? Pero kinihan lang ay mga give and take, may mga compromise na kay basig doon ay po ilaing mga miyembro sa interesado po sa mga committee ba. So nay balancing act na ginabuhat na give and take. Ay imuhala lang ni ihatag nato kang kinsa ni. Depende sa expertise sa usa ka kongresista. Depende sa expertise, depende po sa kaduol sa gadughan, depende po, it depends with a lot of factors. Depende po sa mga negotiations between parties because kailangan mayroong equal representation. That is the advantage of Lakas. Ang advantage sa Lakas, 109 ang miyembro. So we are still majority. And if we are majority, syempre dito sa komitiba, dapat ang representation nimo depende po sa number ninyo sa House of Representatives. In other words, kung 109 ang Lakas, anong percentage yan sa total composition ng House of Representatives? If that's 100 over 200, that's 1/2. 50%, di ba? So in other words, sa lahat ng komitiba, dapat 50% ng members dyan is Lakas. So it pays for you to stick with Lakas. Diba? Kaya kung naalang gihapon ka sa Lakas, mas daghan mo, siyempre, mas taas ang imong percentage in terms of numbers, mas daghan ang mga seats or memberships, committee memberships per committee ang ihatag sa mga taga-Lakas. Kung pagilion ka, Congressman Carlo Nograles, unsa nga komitiba nga gusto ni mo lihokon sa 15 Congress? Ug ngano? Well, ang gi-applyan kong committee will be gina-applyan na kung komitiba is number 1 yung Committee on Rules, no? Because kay abogado ta nagkinihanlan og mga abogado dira sa Committee on Rules because the legislative agenda passes through the rules, and in fact dito sa Committee on Rules mao na siya ang committee sa majority leader of the House of Representatives. So para magamit natong atong pagkaabogado, ang skills natin as a lawyer, siyempre, unsa bay lawyer, di ba dapat ang lawyer expertise sa procedure na. Expert na, ang expertise niya is procedure. Expert na sa procedure, sa legal procedures. So, para magamit natong pagkaabogado nato, I'm interested in being a member of the Committee on Rules. Number 2, energy. Interesado ta diha nga kay sige brownout ang Davao City. We have to defend, we have to ensure na kung doon naman tayo mga laws and even budgets proposed for power and energy, kinihanlan ang Davao City makabenepisyo pod niya na. Of course, the Committee on Technical and Higher Education, kaya nga to ang pet projects nato, ang scholarship nato, importante pod na kung miyembro ta diha, at least dili ma-zero ang paghatag nato og focus and kining mga programa para sa mga scholarships nato sa technical and technical education and sa college education, higher education, no? I'm also interested in kining committee on suffrage. Kay gusto na ako makita ug magpadayon kining pag-imbestiga sa mga nahitabong mga alleged anomalya, irregularidad dinhi sa Piniliay. So those are the committees that I'm looking at. Pero mao lagi kana ako yung mga preferences. Kung panalitan ikaw Congressman Casals, na mapud kay mga preferences nimo, ikaw po draft na pud kay mga preferences nimo. So kinahanglan i-balance kana. So kung daghan na kaayong committee bang akong gina-joinan, unya wala na kay nahurot na, so wala na si Zaldi, so dapat napod ko give and take kana. Otherwise mahutdan lagi si Zaldi. Pero the bargaining power ng Lakas is we remain to be the biggest voting block diya sa House of Representatives. Sa hisgutan ng pagpanday sa mga balaod, Congressman Carlo,
unsang matang sa balaod ang plano nimong ipasada sa Kongreso? As I've always said, no, even during dito sa campaign proper pa, ang priority nako ang mga gikinihanlan diri sa Davao City. Like for instance, ginareklamo kanunay sa mga abogado nato ug mga preso sa mga city jail. Actually, kining nagkinihanan na dugangan nato ang atong drugs court diri sa Davao City. Kay usa lang ka drugs court, sa ato pa usa lang ka korte ang naga-try ng Tapok ang mga kaso, no? kaso regarding sa illegal drugs din sa Davao City. So kinahanglan dugangan nato by additional 2 courts ang drugs court nato diri sa Davao City. Ikaduha ang family courts. I think we need an additional family court here in Davao City kay para matabangan po nato ang kining backlog nato sa mga gender sensitive cases din sa siyudad sa Davao. Gawas niya na ang atong mga proposals na tagaan natong prosecutorial power ang Commission on Human Rights. Importante ka na kay para dili lang hantod sa or kutob lang sa recommendation and findings fact-finding ang Commission on Human Rights, but on their own they can already conduct a prosecution of the human rights abuses. Ang Commission on Audit gusto po nato tagaan og prosecutorial powers kay para dili lang sila kutob sa pag-audit kundi kung doon na sila nakitang anomalya or violation Sila of the law, mismo sila mismo makapasaka og kaso, no? Maka-file din sila, maka-prosecute sila og cases against erring government officials, labi na when it comes to the budget and funding. Murag usuro ba na ron? Ang malagi. And then ang Civil Service Commission pod, no? Gusto pod nato kana tagaan og prosecutorial power kay para kung dunay mga abuses na ginahimo against the civil service law, then they can also prosecute. Sa ato ang dugang na pondo para sa Legal Assistance Fund for OFWs, similar to what we were proposing as early as 2004 sa pagdagan nako dito sa usa ka party list, di ba? So dili nato makalimtan kana tungod kay usa kana sa mga promises nato, although that was a long time ago, we wanna push for that also. And of course ang pagtanaw nato sa balaod and the funding requirements of our health delivery services nato, especially sa mga especially dito sa mga kinang ginatawag na government hospitals, no, like Davao Medical Center and other hospitals. And there are also adjustments in the energy laws that we have to do also. Okay. Mga kanang atong kinahanglan. Congressman Carlo, unsa ba ka sayon o kalisod ipasa ang usa ka balaod nun ngadto sa Kongreso nga gusto nimong maaprubahan sa Kongreso, Congressman Carlo? Well, una sa tanan, kinihanlan dunay mga kongresista na mosuporta sa imuhang mga proposed bills. Kay of course it's a body that passes law by majority, di ba? Kinihanlan kung wala kay walay mga kauban na mosuporta sa imong bill, maglisod ka. Ihaw imong balaod. Oo. So kinihanlan mao nang dili mo sulod karon ang imong partido. Mutabang bang partido sa imuha, kung bili man pud ba sila sa imuhang mga legislative agenda, kung bilib pud sila sa imong gusto nga buhaton. Kay kung dili, kung wala kay mga kauban diha na mga kaila diha or mga kasamahan diyan, hindi mo push ang legislative agenda mo. Ikaduha, kinihanlan medyo ano pud ka, kanang energetic pud ka, dili ka pwedeng tapulan diha. Ikatulo, kinihanlan gamiton nimong imong utok. Kay medyo kung hinahinay imong utok, ug dili ka kamao magdepensa sa imong nga balaod, dili ka kabalo makipagdebate dito. Mahimo kang member of the board. May member of Committee of Silence, pwede po din yun na. No, so these are the things that kinahanglan nimo buhaton. Iskudan ang proyekto sa Southern Distrito, Congressman Carlo Nograles. Unsang matang sa proyekto nga gusto ni hatod ngadto sa katilingban? Ang mga proyekto nato. Well, nailan naman ta sa mga proyekto nato susama sa mga scholarships, no. Mao kana ang atong gusto gyud i-push to. Doon ay mga chismis na ninggawas na undangon lagi daw ang scholarship sa mga Nograles, no? Murag wala pa natapos kini mga black propaganda, di ba? So pag galingkos ko Congressman Carlo intriga. Doon na intriga na di na magpadayon ng scholarship. So padayon nato na. In fact,
ang good news nato sa ato mga televiewers, doon na nga po tayo